Mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Meron po tayong ibabalita. Bad news po ito. Dahil itong abogado po ni Tatay Digong sa ICC ay itinakbo sa ospital si Attorney Salvador Medialdea nitong pasado alas 9 ng umaga, Netherlands time. Kasama niya si Senador Robin Padilla na magsisilbing kanyang guardian. Isa si Medialdea sa bubuo sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na haharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Ito po yung mga kababayan, balita po ng GMA7. Pakinggan po natin. Grabe nakakalungkot po ito. Sana ipag-pray po natin itong abogado ni Tatay Digong para kompleto po itong gagawin po nilang pagdepensa sa ating Pangulong Duterte. Mga kapuso, 9:56 po ng umaga ngayon at kanina lamang ay nakita po natin si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na inilabas po ng detention facility. Nakasakay siya sa stretcher at isinakay po siya dito sa ambulansyang ito. Wala pang malinaw na detalye sa ngayon kung bakit siya dinala sa ambulansya at mukhang itatakbo sa ospital. Kanina tinatanong natin kung nahihilo ba siya or ano ba yung kalagayan niya, pero hindi sila sumasagot. Kasama po niya, sumakay dun sa ambulansya, si Senador Robin Padilla na magsisilbing parang kanyang guardian sa pagpunta sa ospital. So yan muna ang latest na sitwasyon muna pa rin dito sa Scheveningen Prison sa The Hague, the Netherlands. Ako po si Mariz Umali, nagulat para sa GMA Integrated News. Ayan mga kababayan, malungkot po na balita po ito. Sana po mga kababayan na mag-pray po natin na gumaling po itong si Attorney Medialdea na defense panel ng ating Tatay Digong. Kasama daw po niya si Robin Padilla dito mga kababayan. Hindi po nila alam ang dahilan kung bakit isinakay ito sa ambulansya. Alam niyo naman mga kababayan doon sa dahig po napakalamig. Baka hindi po kinaya ni Attorney Medialdea itong klima doon. Isipin nyo mga kababayan, kasi si BP Sara ay hindi po pwedeng maging defense panel na magiging abogado ni Tatay Digong. Kasi bawal daw po mga kababayan. Ano sa tingin nyo mga kababayan, bakit ito naitakbo sa ospital? Kawawa naman po. Sa tingin nyo, sino po ang magiging kapalit niya kung sakali na hindi po siya makasama po sa defense panel? Nakakaawa naman po mga kababayan. Di ba, ito pong si Medialdea po ito po yung kauna-unahan na nagdepensa kay Tatay Digong noong pre-trial po niya sa ICC. Napakagaling nito mga kababayan. Ang kasama po niya diyan ay si Attorney Harry Roque. At wag ka, napakagaling din nitong si Harry Roque mga kababayan. At meron din siyang yung foreigner na Israeli, si Attorney Nicholas Kaufman. Lead counsel po ito mga kababayan. Salvador Medialdea, dating Executive Secretary. Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte. Tatlo lang po ito mga kababayan. Ang sabi kasi ng iba ay pati si Sara Duterte, yun lang ay hindi po pwede. Ayon po sa sinusunod na polisiya dito mga kababayan. So nakakaawa po dahil po sa hirap siguro ng ng klima. Syempre dito sa atin mga kababayan, mainit tapos bigla kang pupunta doon, napakalamig doon. Baka hindi kinaya ng katawan ni Attorney Medialdea ito. Ang balita natin kay Tatay Digong malakas-lakas daw ito mga kababayan. Na ayon po sa kanyang mga guardian doon, binisita na rin ito ni Sara Duterte. BP Sara Duterte plans to become legal counsel of father at ICC. Yun po yung magiging plano. Pero sabi po nila ay parang bawal daw po mga kababayan
Sabi ni Sara Duterte dito, pakinggan po natin. Saglit lang po mga kababayan, pakinggan po natin. Vice President Sara Duterte is planning to become an accredited legal counsel to her father, former President Rodrigo Duterte, so that she will have the right to visit him freely and avoid the cumbersome procedures for relatives. Zen Hernandez has tonight's top story. Vice President Sara Duterte is considering to enlist as legal counsel for former President Rodrigo Duterte at the International Criminal Court so she can make more frequent visits to her father. Kasi kung relative, kada pasok mo, meron kang application na pipirmahan. But as legal counsel, she will have the right to confer with President Duterte. British lawyer Nicholas Kaufman, who was chosen to be lead counsel for Duterte, has also arrived at The Hague. Roque says one of the strategies that will be discussed by Duterte's legal team is whether to ask for an interim or conditional release. But based on ICC rules, the opinions of victims and witnesses will be considered in granting such a release. Sana hindi pumayag yung ICC. No, at kung sa aming mga pamilya, hindi kayo payag. Lagi ka talagang hinahabol ng pangamba na kahit saan ka magpunta. Kasi lakas nilang makapangyarihan nilang mga tao eh. At ikaw hindi ka naman ganon. Maliit na tao ka lamang. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti believes the tribunal is unlikely to grant an interim release to the former president amid the possibility he may evade a second arrest. He also clarifies an interim release would only allow Duterte to be out of detention but still remain in the Netherlands while awaiting his next hearing in September. Napakaraming sirkumstansya against it. Lalo na yung posibilidad na tumakas siya, posibilidad na gamit yung influence niya. At saka, ito nga mga DDS trolls ngayon na nangaaway, nambubuli ng mga biktima at potential witnesses, pwedeng tingnan ng korte na, naku, huwag na lang nating iuwi or hindi yan pwedeng makarating ng Pilipinas dahil lalong gugulo ang sitwasyon. Kaya, congratulations. Alam nyo mga kababayan, ito rin kasi ang mahirap dito na laging ang nirereklamo nila yung mga nabiktima ng war on drugs. Paano naman yung mga nabiktima ng ng mga kriminal, ng mga nagdodroga? Yun sabi nila pag inuwi daw si Tatay Digong, lalo daw gugulo yung Pilipinas. Nako, pag hindi nyo inuwi yan, lalong gugulo ang Pilipinas. Kasi ang kahilingan lang naman ng mga kababayan natin makauwi siya. Paano pag may nangyari kay Tatay Digong? Hindi naman natin inaano, pero paano pagka nagkaroon ng masamang nangyari diyan kay Tatay Digong, o paano na? Di lalong nagkaroon ng ng gulo sa Pilipinas. Sana pagbigyan niyo po yung yung kahilingan po ng mga Pilipino din. Hindi lagi yung mga biktima. Kayo, biktima lang ng mga kasi yan, mga biktima na yan gumawa din ng mga kalokohan yan yung paano yung mga biktima na nagrabyado dito sa war on drugs si Tatay Digong, yung mga namatay, yung mga na-rape dito, di ba mga kababayan? Bilang Pilipino, yun lang po yung opinion ko. Na sana pagbigyan na makauwi si Tatay Digong. Di ba mga kababayan?